Binaha ang ilang kalsada sa bansang China, bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa tindi ng baha, ilang sasakyan ang lumutang. Dumami rin ang mga naitalang aksidente. Pumagal ang daloy ng trapiko sa mga lansangan. Naibsan din ito kalaunan dahil bukod sa mga traffic enforcer, rumesponde na rin ang ilang bumbero at iba pang kawani ng gobyerno. Maliban sa lakas ng bagyo at storm warning signal, nag-i-issue rin ang Pag-asa ng gale warning o yung babala sa lakas ng hangin sa karagatan. Para na rin ito sa kaligtasan ng mga mangingisda. Pero ang ilang mangingisda, pumapalaot pa rin kahit binalaan sa masungit na panahon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Humahampas na mga alon. Mga mangingisdang animoy idinuduyan ng malalaking alon. Nangyayari ito kahit walang bagyo. Pero ang mga mangingisdang ito ng Batangas City handang suungin ang panganib para may kitain para sa kanilang mga pamilya. Delikado kung delikado pero sanayin lang siguro. Sanay na kami sa ganyang habagat. Oo, pagka naman signal number 3, ang anisyo ng Pag-asa, talagang hindi na kami napalaot. Kapag walang bagyo, gale warning ang ipinapalabas ng Pag-asa. Pero ang ilang mangingisda, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ko alam yung gale warning na yan eh. Ano po, pang-ilang beses na po narinig ngayon yung gale warning? Ayaw ko lang yan narinig eh. Ayaw. Alam lang namin sir, pag may bagyo, huwag ka nang pumalaot. Ang gale warning ay babala tungkol sa lakas ng hangin sa mga karagatan, lalo na kung may bagyo, amihan o habagat. Ayon sa Pag-asa, hindi sila nagkukulang sa pagbibigay ng mga gale warning. Nasa weather advisory nila ito kung may bagyo at kung may nakitang hanging habagat o amihan. Mas dapat daw itong pansinin ng mga mangingisda na hindi kalakihan ang bangkang dala. Yung malalaking barko daw kasi, kakayanin naman ang matataas na alon. Pag sinabi natin gale warning, inaasahan natin talaga na malakas yung alon. Kaya makikita din natin doon sa gale warning, rough to very rough. Ang gale warning kasi, pag nag-issue kami, ang nagiging reason ng malakas na hangin is yung tinatawag natin monsoon surge o kaya kung may bagyo. Dito sa Pilipinas, sinusukat ang alon at hangin sa pamamagitan ng meteorological buoy o Met Buoy na tulad nito. Yun nga lang, sa lawak ng seaboard natin, 2 lang ang Met Buoy ng Pag-asa, isa sa Cebu at isa sa San Rafael malapit sa Boreas Island. Kaya ang alternatibo raw nila, ang satellite na nakukuhanan naman daw nila ng halos ganun ding impormasyon na naibibigay ng Met Buoy. Also enlist yung mga media friends, yung mga kaibigan sa media, para ulit-ulitin yung mga warnings natin. Pag may nakita, pwede talagang pabalikin. Yun ang utos naman ng headquarters, pabalikin at warningan ulit na huwag na munang lumaot. Sa lawak ng coastal area ng bansa, aminado ang Philippine Coast Guard na hindi nila kayang pigilan ang lahat ng mga mangingisda o ang mga maliliit na bangka na pumapalaot tuwing nagpapalabas ng gale warning ang Pag-asa. Ang nakalulungkot pa raw, tila hindi ito siniseryoso ng iba dahil walang kaparusahan sa sinumang lalabag. Sa katunayan, ayon mismo sa DOTC, ni wala pang malinaw na polisiya hinggil dito. Yan ang binabalangkas natin ngayon. Ano ang magiging polisiya o direktiba na kung halimbawa walang storm signal o kung meron man, kung may mga lalabag dito, ano ang mga karampatang kaparusahan. Pero ayon na rin sa mga eksperto, huwag ipagsapalaran ng kaligtasan. May parusa man o wala, makabubuting sundin agad ang mga babala. Hindi nangangahulugang ang bagyo ay malayo sa atin, ibig sabihin nun, hindi na maalon. May epekto yung bagyong yan sa lakas ng hanging habagat. At yung lakas ng hanging habagat naman ang magiging dahilan upang magkaroon ng malalakas na pag-alon. Na nagpalabas ng gale warning ang Pag-asa o ang pamahalaan, ayan ay dapat niyong pakinggan. Tingnan kung aling mga karagatan sa Pilipinas ang tinutukoy doon sa gale warning. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kahapon natunghayan po ninyo ang kalagayan ng mga residente ng Barangay Cross sa bayan ng Glan sa Sarangani na naapektuhan ng baha. Mabilis nating natugunan ang ilan sa kanilang pangangailangan sa ating Operation Bayanihan. At ngayon, kamustahin naman natin ang Barangay Big Margos, kung saan naitala ang pinakamaraming biktima ng flash flood. 6 na raang pamilya po ang nasalanta doon. Mga mukhang bakas ang pangamba.
mga pamilyang gutom sa pag-asa. Sila ang mga residente ng barangay Big Marcos sa Glans sa Sarangani. Dito naitala ang pinakamaraming biktima ng flash flood noong isang linggo. Sa pagbisita namin doon, napag-alaman naming mahigit 10 pamilya tuluyang nawasak at nawalan ng bahay. Nalikas namin lahat. Nagpasalamat kami na ang pag-strike ng flash flood sa araw. Kaya kung sa gabi yun, marami sana na-disgrasya. Wala, ko na dala bisag isa. Damit na lang namo. Kanang naglayas. Naanod tanan. Gamit sa kong mga anak, mga estudyante na hurot na anod. Dala sa balay. Dala sa balay. Sila naman ang hinatiran natin ng relief goods at mga donasyon sa ating Operation Bayanihan. Daghan kay salamat sa GMA nga nakatabang sa among kalisod. Karon pa ni nahitabo gyud. Oh, sukad-sukad. Sa Barangay Cross naman, nakilala namin si Janet mula sa tribo ng mga Blaan. Tanga niya ang 11 buwang gulang niyang sanggol. Sariwa pa kay Janet ang pananalasa ng baha. Natumba na mong balay pag-abot na mo sa karsada. Nya nagdagan na yun mi kayang karsada napuno naman og tubig. Dili na may kalabang. Ngayon, salat sila sa gamit at nakikisilong na lang sa kamag-anak. Sa aming pagdating, nabuhayan sila ng pag-asa. Nalipay ko man kay naabot nga tabang sa mga. Wala din makuha man. Unsa man makabalhin nami sa mong sarili nga balay. Sa pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang panig ng bansa, naway manumbalik ang kumpiyansa at pag-asa ng bawat pamilya. Kaya nilang lagpasan ang trahedya dahil hindi sila nag-iisa. Humigit kumulang 1,500 pamilya ang ating nabigyan ng tulong sa nakaraang Operation Bayanihan sa bayan ng Glan. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa aming mga naging katuwang sa pamamigay ng tulong sa 6 na barangay ng Glan sa Sarangani. Bukas po ang aming tanggapan kung nais niyo maging bahagi ng iba't ibang projects ng GMA Kapuso Foundation, kabilang na ang Operation Bayanihan. Maaari din po kayong magdeposito sa aming bank accounts o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Comedy King Dolphy sinalina ng dugo para mapunan ang nawalang hemoglobin sa katawan. Rufa Gutierrez at Amalia Fuentes di nagpansinan ng magkaharap sa piskalya. At Sam Pinto muling lumutang ang kaseksihan sa pictorial ng isang magazine. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.